Grabe, sobrang linis ng pagkakagawa at walang makalat-kalat ang pagkakawiring ng Raider 150 na to. Good day mga par. Meron tayong customer ngayong umaga, Raider 150 carb. Galing pa si Sir sa Infanta, Quezon. Dilayo pa niya tayo dito sa Camarines North, Caloocan para ipagawa ang kanyang wirings. Dahil nagsawa na raw si Sir sa paulit-ulit at bara-barang gawa. Check niyo yung gawa ng kanyang busina. Paos tumunog at mahina. Dahil mali ang procedure ng pag-wiring. Nagagawa ng kuryente kaya mahina ang buga ng busina. Kaya eto mga par, buksan na natin. Let's go! A few moments later. At hinubad na natin lahat ng bearings para mas maka-access tayo ng maayos. At eto ang tumambad sa atin mga par. Napakaraming relay at sobrang kalat ng pagkakawiring. Maraming relay ang nilagay pero bakit mahina ang busina at nagkukurapan ng mga ilaw? Dahil to sa maling procedure ng pagkakagawa ng wiring. Mga par, tatlong relay nakalagay niya sa may bandang batok at meron pang relay dito sa may bandang headlight. At yan mga par, kitang-kita nyo sobrang kalat ng pagkakawiring. Kaya ang gagawin natin dito mga par ay i-rewiring natin. Kakalasin natin lahat ng in-install at i-reinstall natin sa malinis at tamang procedure ng pagkakawiring. At bago tayo magsimula ng pag-wiring ay nilinis muna natin ang kanyang chassis para maganda latagan ng wiring. At ito nga pala, papalitan na natin ang PIA horn. At lalagyan natin ang interrupter relay para sa rapid horn. At magpapalit tayo ng Honeywell switch mga par, may passing, hazard. At nandito na rin ang dalawang pindutan na starter at busina. At maglalagay tayo ng push-down starter sa kanya mga par. At syempre meron fuse yan para safe. At ito yung ginagamit natin ng relay, electronic relay mga par. Space saver pero sobrang tibay. At syempre hinahangin natin yan. At ito ang gamit nating tape, Nita tape na original mga par. Para madikit at hindi kumakalas. At syempre yung mga ginagamit natin terminal, sobrang kapal niya mga par. Hindi natin tinitipid sa pyesa pag nag-wiring tayo. Yan mga par, sulit dyan naka-upper. Kaya yan, wiringin na natin to. Let's go! A few moments later. At natapos na nga natin yung full rewiring. Check nyo mga par. Sobrang linis at walang makalat-kalat. Mas malinis pa sa stock wiring mga par. Check nyo yung bandang leeg. Isang linya lang lahat ng wire. Loaded to ng accessories pero ganyang kalinis ang wiring mga par. Ni walang kakalat-kalat at wala kayong makikita ng wire na nakabalagbag. Check natin. Ayan mga par, isang linya lang lahat. Magmula sa battery, merong terminal at fuse. Pati sa kanyang starter, wala nang nakatap na kung ano-ano. Ganyan tayo kalinis magtrabaho ng wiring mga par. Testingin natin yung kanyang busina. Sobrang lakas na mga par at hindi na nag-aagawa ng kuryente. Naka-dual horn na rin daw mga par pero malinaw na ang kanyang busina. Ang driving light ay walang kakurap-kurap at stable na malakas. Kaya yan, buuin na natin to. At naikabit na natin lahat. Final check na lang tayo ng gawa. Ito nga pala yung kinonvert natin na Honeywell switch. At ito naman yung sa kabila, push down starter na may kill switch. Balikan natin yung dating tunog ng busina nung hindi pa natin wina-wiring. Maraming salamat po sa tiwala. God bless and ride safe always.